Share today, bigyan po natin ng 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyon palakpak! For Dr. Ramil Orias! Good morning! Nako, mahina, parang may sakit. Good morning! Ayan. So, tama po ang narinig nyo. Isa po akong doctor by profession. At kulang, isa rin po akong pastor. No? At ito po ang pinakamabigat na nangyari sa akin bilang isang doktor. Ang subukin ng isang matinding karamdaman. At ito ang pinakamahirap na dumating sa akin. No? Nangyari po ito, start po ito 2017 November sa isang simpleng suka sa loob ng aking sariling clinic at sa pagsuka ay may kasamang pag-collapse. At nung magkamali ako, sobrang sama na ng pakiramdam ko, sobrang sakit na ng tiyan ko na parang sasabog at hindi ko kaya. So nagpadala po ako sa hospital. Pagdating namin sa hospital, negative ang lahat ng findings, ultrasound and laboratory. Ang sabi sa akin, baka na-impatso ka lang. So umuwi ako sa bahay namin, dala-dala ang knowledge na negative, wala namang problema. Baka nga sakali na-impatso lang ako. No? So pagdating namin sa bahay, ininom ko ang pain reliever ko. Umandar ang araw na uminom ako ng pain reliever. Pero naulit ito at lalong lumalala. 2 weeks, every 2 weeks, minsan 1 week, sobrang hirap. Nagpaulit-ulit, labas-pasok ako sa ospital, nagpapaulit-ulit pati lahat ng laboratory. Napakasakit sa akin. Sapagkat ang laboratory na lumalabas, puro negative. Hindi alam kung saan galing. Saan nanggagaling ang sakit na nagsisimula sa aking left, papunta sa kalat sa harap hanggang sa likod. Ang sabi sa akin ng mga tumitingin sa lahat ng hospital na kung saan ako nako-confine, tanggalin ng isang organ. Ang tanggalin ng isang gallbladder na ito. Ang sabi ko, bakit kailangan tanggalin? Kung nakikita lang natin ay parang something na namumuo lang sa loob ng gallbladder, bakit kailangan tanggalin? Kung hindi naman tayo sure na yun ang pinanggagalingan. Sapagkat ang gallbladder, kapag sumakit, nagsisimula sa gitna, papunta sa kanan. Ang sabi ko, ang sakit na nararamdaman ko, nagsisimula sa kaliwa, papunta sa gitna. Magkaiba, napakalayo. Kaya sa madaling salita po, sa lahat ng hospital na pinupuntahan ko, nagpapalabas ako, pumipirma ko ng waiver, ayaw kong magpatanggal ng organ. Sapagkat hindi ito sa tingin ko, hindi ito ang pinagmumulan ng problema ko na galing sa kaliwa. Pinakamahirap po nito, bumabagsak po ang aking katawan. Nagsimula po ako sa 75 kilos. Malaki po yun. Malusog talaga. Pero sa bawat buwan ng hospitalization ko, bumabagsak ang aking timbang. Humihina ako. Natry ko pong uminom ng C24 kasi matagal na po ako nasa AIM. Pero ang sabi ko, bumabagsak lalo ang aking timbang. So in-stop ko muna ito pansamantala. Gusto kong malaman ano ba ang problema ng aking katawan. Saan pa nanggagaling ito? Hanggang sa nakakuha po ako ng kakampi. Minsang naisugod po ako sa Chinese General Hospital. Doon po ako nakakuha ng kakampi ng mga doktor. Ang sabi sa akin, tama, hindi gallbladder ang problema mo. Malayo sa iyong nararamdaman. Kailangan mo mag-undergo again ng CT scan. Pero sa panahon po na iyon, punong-puno, jam-pack ang hospital. Walang bakante, hindi ako makonfine. Kaya ang sabi sa akin, iuuwi ka muna namin sa bahay nyo. Dahil walang paglalagyan sa iyo. So hindi po ako nakapag-undergo ng CT scan, kaya hindi rin namin nalaman. Pagdating namin sa bahay, sinumpong na naman ako ng sobrang pain. Ang pain po na ito na nararamdaman ko, yung hindi na ako makahinga. Hindi ko na kaya. Habol na ang hininga ko. Kulang na lang mamatay na. Ganun po kahirap. Ang sabi ko, ang kailangan ko, malaman ko ano ba ang saktong sakit ko. Pag nalaman ko kung ano ang saktong sakit ko, doon po ako nakabase bilang isang doktor. Saktong sakit, saktong gamot.
Sapagkat kung huhulaan ko ang aking gamot para lamang gumaling ako, masisira ang aking kidney. Totoo po yan, nakakasira po talaga ng kidney ang mga synthetic medicine. At dahil nga po sa hindi ko na makayanan, sa buwan na yon ng July, hindi ko na makayanan ng hating gabi, kulang na lang mawala na ako sa daigdig. Ang sabi ko sa aking anak, ang sabi ko sa staff ko na kasama namin sa bahay, ang sabi ko sa isang downline ko na kasama namin sa bahay, na nakikita nila kung gaano ako naghihirap, ang sabi ko, pupunta tayo ng AFP Hospital. Nandun ang isa kong kapatid. Ang hirap po para sa akin kasi wala po akong pamilya dito sa Metro Manila. Nung gabi pong iyon, na nagtatravel kami papuntang AFP Hospital, ang sabi ko, kung malalagutan ako ng hininga sa van, will na ni Lord. Sa bawat lubak ng van, nawawala ang aking paghinga. Halos hinahabol ko. Pinapatigil ko ang van. Sabi ko, sandali, stop mo muna. Hahabulin ko yung hininga ko. Hindi ko na makuha. Ang sabi ko sa anak ko, kung hindi ko na talaga kaya, ibalik niyo ako sa bahay. Doon na lang ako mamamatay. Pero nakarating po kami ng hospital, ang layo po ng pinanggalingan ko, mula Bulacan hanggang dito sa Diliman. Pagdating namin ng hospital, bawal po ang civilian sa AFP Hospital. Nung time na yun ay pinagbawal ng ating Pangulo ang civilian sa hospital na iyon. Hindi po ako tinanggap. Ang sabi ng kapatid ko, sige, iuwi na lang natin. Kung mamamatay ito sa labas, mamamatay na lang ito sa labas. Kasalanan ng hospital kasi pinalabas ako. Pero naawa ang hospital, tinanggap ako. Tinanggap ako for the sake na, sige, dito ka na mamatay. Nag-undergo po ako ng CT scan, doon nila itinuloy ang request ng Chinese General Hospital. At pagdating po doon, lumabas ang napakarami. Pwede po bang ipakita yung CT scan ng AFP Hospital? Ito po yan. Request po yan ng AFP Hospital. Pwede po yung kasunod na slide. Kung saan lumabas po ang napakaraming sakit na nito. Sakit sa atay, sakit sa gallbladder, sakit sa bituka, nagkaroon ng problema sa bato, nagkaroon ng problema sa buto, nadudurog na aking buto sa likod, nagkaroon na ng problema sa aking lungs, sa left side. Nagsama-sama na po ang lahat. Bumagsak po ang aking katawan. Next slide po, pwede po ba nating ipakita? Ito na po ang aking katawan from 75 kilos. Mataba po yung 75 kilos. Pero bumagsak po ako dyan. Butot balat, hindi na po nakakalakad, hindi nakakabangon, umiihi na sa higaan, dumudumi na sa higaan. Ang sabi ko, tinigil na rin lang ng hospital ang lahat ng gamot kasi hindi na nagre-response ang katawan ko. Hindi na nagre-response sa lahat ng gamot. Pwede po bang ipakita yung kasunod na slide? Ginamit ko po ito. Kasi bakit po? Kasi itinigil na po ang gamot kasi hindi na nagre-response ang gamot. Pwede po bang ipakita yung next slide? Tinanggal na po, makikita nyo, wala na po nakakabit sa katawan ko, sobrang payat, pero makikita nyo po, napakaraming tubo na nakasabit sa ilalim ng kama. Nakatusok po yan sa loob ng aking tiyan. Puro tubo po ang aking tiyan. Dinidrain nilang pilit ang bulok doon sa loob. Nabubulok na po ang aking pancreas. At bilang isang doktor, ang tao na nabulok ang pancreas, swerte nang mabuhay. Ang tao na makalabas ng ospital dahil sa pancreas na problema, 1 taon mabubuhay, bedridden. Pagkatapos ng 1 taon, swerte mo nang mabuhay. Pwede po ba natin ipakita yung next slide? Nilabas po ako ng ospital September 13, 2018. Lampas na po ang September 13, 2019. Tapos na po yung 1 taon, pero nakikita nyo ako ngayon. Next slide. Dahil po sa complete, iniinom ko 3 capsule. Tuwing madaling araw, tinatago ko sa mga doktor kasi bawal po yan sa ospital. Tinatago ko sa mga doktor doon, sa mga nurse, madaling araw, tinetsyempohan ko. Kung kailan walang laman ang tiyan ko, doon ko iinumin ang 3 capsule ng complete na ito upang sa gayon, walang laman, empty, ma-absorb lahat ang nutrients na meron dito sa capsule na ito para lumakas ako. Salamat po sa AIM Global. Lulubusin ko na po ito bago ko ako magpasalamat ng tuluyan.
Pagkatapos ko pong lumabas ng hospital, sa laki ng sales namin sa AIM Global Products, pwede po ba next slide? Nakapaglabas po ako ng brand new car na napaka-high-tech ng technology sa loob ng kotse. Kaya unang-una po sa lahat, maraming salamat po kay Lord bilang isang pastor. Alam ko isang himala, pero ibinigay ng Diyos ang AIM Global sa buhay ko bago pa man ako subukin ng ganitong karamdaman. Maraming salamat kay Doc Ed, kay Doc Connie. Alam ko, na-reach nyo ako nung panahon na iyon. Kay Sir John, maraming salamat po. Nandito ang AIM Global dahil sa inyo. Sa Vice President, Sir Arnel Limpin and Georgian, maraming salamat po. Sa pamunuan ng AIM Global, maraming salamat po. Sa may-ari ng BC Onobaliches, Pasay and Monumento, Sir Amir, Ma'am Claire, maraming salamat sa inyo. Bago po ako bumaba ng stage, nais ko pong iwanan ito sa lahat ng narito ngayon. Sa lahat ng distributor, huwag po kayong titigil. Itanong nyo kung bakit. Marami pong tao na may sakit sa labas ng arena na ito na nag-iintay gumaling, nag-aasam na gumaling, na gusto pang mabuhay sa daigdig na ito. Nais po nila na marating ang kagalingan mula sa AIM Global Products. Nasa sa inyong mga kamay po ang solusyon sa mga taong nag-iintay na ito na gumaling sa matindi nilang karamdaman na tunay na nagpapahirap sa kanila. Maraming salamat po. God bless AIM Global. Yes! Again! Thank you so Milyong much. palakpak para kay Dr. Ramil Orias! Wow! Pare, Nakaka-amaze. sobrang amazing kasi imagine coming from a dentist, tapos professional maxillofacial surgeon. Ngayon, talagang ang pinopromote is natural healing, no? Ang pinopromote ngayon is more on alternative medicine. Kaya, because of the wonderful products of AIM. Kaya again, palakpakan natin yung mga produkto ng Alliance in Motion Global and the wonderful story ni Tama. Dr. Ramil. Iba talaga ang product ng AIM Global! Yan. And, Nakakabili, bro. you know, Nakakabili. it's so amazing just to make everyone know in this hall today. Kasi ang product natin, yung C24, yung Complete, yung Colidus, ngayon actually, even in different countries, sa iba't ibang bansa, ang nakakatuwa, para na siyang household product. Ibig sabihin, lahat na ng tao ngayon, hinahanap yung produkto. They are looking for the products of AIM Global everywhere. Exactly. Most especially the product of C24/7. Because not only in the Philippines, more countries in Africa are also experiencing like miraculous healing from our wonderful product C24/7. Kaya palakpakan naman natin Yun. ang ating magandang products. And of course, hindi lang yun. Hindi tayo tumitigil mag-innovate ng mga bago pa at mas maganda pa mga produkto year after year. So, we have a very wide variety ng product line kung saan mas marami. So, syempre, more products means more commission, means more More income. for Yeah.